Yung lion at yung bear. Ano ito? A test of faithfulness. This talks about fear. Takot. Alam mo, marami humihinto sa paglilingkod sa Panginoon kasi natatakot. Alam niyo, marami hindi ginagawa yung pinapagawa ni Lord kasi natatakot. Ang problema sa fear, nakaka-paralyze. Nakaka-paralyze. Sino dito naranasan mo yung nakaramdam ka ng takot na takot ka, parang hindi ka makagalaw? Yung, parang, merong split moment na, hindi mo alam gagawin mo. Naalala ko mga kapatid, nung unang beses akong hinabol ng aso. No? Naalala ko pa yun, doon pa yun sa dati namin bahay sa Quezon City, sa Montenegro Street. No? At nung nandun ako, bumukas yung gate ng aming kapitbahay at pagbukas, meron silang bagong alagang aso na malaki na. Lumabas yung aso, naglalaro kami ng mga kaibigan ko. Nagtatakbuhan kami. Nung lumabas yung aso, tumatakbo papunta sa amin. Mga kapatid, first time ko na nakaranas ng gano'n. Yung mga kabarkada ko, iniwan na ako! Ako, nakita ko yung aso papalapit. Gusto kong ang daming tumatakbo sa isip ko. Tatakbo ko. Kaso yung pako, hindi ko maigalaw. Kasi takot na takot ako. Tatakbo ko. Pag tumakbo ko, aabutan pa rin naman ako nito. Makakagat pa rin ako. Di ganun lang. Napagod pa ako. Ang dami nang tumatakbo sa isip ko. Takot na takot ako. Nakaka-paralyze ang takot. No? Ang problema, maraming mga opportunities na dadating sa buhay, hindi mo makukuha pag takot ka. Maraming mga oportunidad, maraming mga pintuan, hindi mo mapapasok kapag takot ka. Di ba? Maraming mga ipapagawa sa iyo si Lord. At yung mga ipapagawa sa iyo ni Lord din, may reward. Ang problema, pag hindi mo ginawa, kasi takot ka. Sabihin mo sa atin mo, kapatid, huwag kang takot. Sabihin mo sa kanya, kapatid! Yung medyo may lakas naman, para ano, sabihin mo sa kanya, kapatid! Huwag kang duwag. Ang sabi ng Bible, God does not give us a spirit of fear, but of power. Meron kang power. Tanungin mo nga yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, may power ka ba? Meron niyang power. Ano sabi ni David?